I'm Jen. Naka-turn on ba ang professional mode ng iyong Facebook account? Bakit? Meron kasing mga reasons kung bakit sine-turn on ng isang Facebook user ang kanyang professional mode sa kanyang Facebook account. At isa sa mga rason na iyon ay ang sana ay magkaroon ng chance na ma-monetize at maka-earn ng money sa Facebook. Isa ka ba sa meron din ganoong aim or target o rason? Well, this video is for you. Don't forget to watch it till the end dahil importante lahat ng aking sasabihin para sa iyo bilang isang aspiring content creator. So story time muna. Sa totoo lang, bago pa lang talaga ako sa Facebook content creation. And guess what? Sabay-sabay tayong matututo tungkol sa content monetization policy ng Facebook. Akala ko kasi dati kapag nag-post ka, kikita ka na agad. Pero hindi pala ganun kadali. Kaya ngayon, gusto kong i-share sa inyo lahat ng natutunan ko mula sa aking research at pati na rin sa mga napanood ko galing sa ibang content creator. Para ikaw at ako, lahat tayo ay sabay-sabay na maging successful dito sa ating journey sa content creation sa Facebook. So ngayon, pag-usapan natin ang mga video formats na bawal i-upload sa Facebook kung gusto mong ma-monetize. Ang una ay ang static video. Ano ba ang static video? Marami tayong nakikita nito sa Facebook na ina-upload sa Facebook Reels. So, ang static video, merong isang picture na ginawang video sa pamamagitan ng paglalagay ng effects at saka background music. For example, ito. So, yun ang halimbawa ng static video at ito ay dapat iwasan or huwag kang mag-upload dito kung gusto mong ma-monetize. Second one is static image polls. Ano ba yung static image polls? Ito yung mga pinopost na mga question o nagtatanong kung ano ba ang gusto mo, ito ba o ito, or i-like ito kung ito yung gusto mo, or i-heart kung ito yung gusto mo, para pataasin ang engagement ng audience. Example ay ito. So, kung gusto mo na ikaw ay ma-monetize, siguraduhin hindi ka magpo-post ng ganyang prohibited format. Number 3 ay slideshows of images. Ito yung nagko-compile ka ng pictures, halimbawa pictures mo nang ikaw ay nag-travel, and then lagyan mo ng background music, and yun na. Pero yan ay isang prohibited format pa rin at maaari na makakosa yun na hindi ka ma-monetize. Tulad nito. So, maaaring sabihin ng iba na hindi naman nagre-reflect sa akin yan bilang isang violation. Yes, pwedeng ganon, pero isipin natin na maaaring hindi nga tayo magkaroon ng violation ngayon, pero kapag tayo ay nag-submit ng application for monetization, baka ma-reject tayo at hindi tanggapin yung ating application. O kaya naman, kung nakapasa man tayo sa application, ay pwedeng magkaroon tayo ng problema sa ating earning. Kaya mas maganda, iwasan natin ang ganitong prohibited format para hindi magkaroon ng problema ang ating journey sa content creation at monetization. Number 4 ay looping videos. Ano ba yung looping videos? Yung mga videos na maiikli, tapos kinapi or dinuplicate lang para magmukhang mahaba. Paulit-ulit, tulad halimbawa ng hayop like pusa na tumatakbo, paulit-ulit siyang tumatakbo dun sa screen mo. Yan ay example ng looping video. Ito pa yung isang example. Yun, para lang humaba yung video ay dinuplicate yung maikling clip na yon. At kung hindi mo gusto na maapektuhan yung monetization mo, kailangan sundin mo na huwag kang mag-upload ng ganyang format sa Facebook. Number 5 ay ang text montages. Ano ba yun? Ano ba yung text montages? Ito yung, ang highlighted sa video mo ay yung text. Halimbawa, meron kang video ng isang lugar, na magandang lugar or ano pa yan. And then, nilapatan mo ng text. Yung text talaga yung highlighted sa video. Plus, meron siyang background music. Yan ay example ng text montages. So, example ito. Morning is broken like the first morning.
Yun ang example ng text montages. Kung nakita mo, meron siyang video ng isang puno, tapos highlighted talaga yung text. Yung text talaga yung pinaka makikita mo. So, isa yung halimbawa ng prohibited format at wag na wag kang mag-upload nun kung gusto mong ma-monetize. Number 6 ay ang embedded ads. Ito yung pag-i-insert ng advertisements sa simula, pre-roll, sa gitna, mid-roll, or post-roll, or huli or katapusan ng iyong video. Hindi yan pwede at hindi yan tinatanggap ng Facebook at pwedeng maapektuhan ng iyong monetization kapag ito ay yung in-upload sa iyong Facebook. So, ano ba yung dahilan ng iba kung bakit nilalagyan nila ng ads or inserted ads sa kanilang pag-edit ang kanilang video? Kasi merong iba na para maging mas eligible tingnan yung kanilang video kasi nga merong ads. Pero yung ads na yon ay hindi talaga galing sa Facebook, kundi sila mismo yung naglagay ng ads na yon. At yun ay isang bawal or hindi pwedeng gawin kung gusto mong ma-monetize ka sa Facebook. Number 7, and that is the last, non-original content. Bawal din sa Facebook ang mag-upload ng non-original content. Ibig sabihin, hindi sa iyo na video. Hindi ikaw ang gumawa. Kinuha mo lang ito sa ibang website, kinuha mo lang ito sa ibang platform, o kaya naman ay kinuha mo sa ibang creator sa Facebook at in-upload mo sa iyong profile as sa iyo. Hindi yan pwede kasi Facebook values creativity and originality. Gusto makita ng Facebook ang unique perspective mo bilang isang content creator. Mas maganda pa rin kasi talaga na yung content mo ay original na gawa mo at hindi mo kinuha sa iba. Hindi lang talaga yan pinagbabawal ni Facebook. Meron pang mas malala dyan, baka kasi pwede kang humarap sa isang legal issue sa pagkakaroon ng copyright infringement. Kaya, let's aim to create our own original content. Huwag tayong kumuha ng content ng iba na pinaghirapan ng iba at aangkinin mo bilang iyo. Yan ang mga dapat mong tandaan bilang isang aspiring content creator. So yun, hindi lang yun mga rules ha. They are a big help for us to create awesome and high quality content. Kaya, let's support one another in this journey of ours in content creation. Imagine kung tayo ay mamonetize ng ating account. It's more opportunities to grow, more opportunities to help one another, and of course, more opportunities to earn. At yun, meron na naman tayong natutunan tungkol sa content monetization policy ng Facebook. At kung aim mo na ma-monetize ka, maging alerto sa pagpo-post. Huwag basta-basta dahil merong mga bawal na i-upload sa Facebook, mga prohibited formats, at yun ay dapat mong tandaan. If you like this video, please don't forget to like, share, and of course, follow for more. Thank you. Bye!